Okay, let's discuss common veterinary drugs in the Philippines. Before we start, a little disclaimer lang. I do not endorse any of the drugs that you will see in the next slides. So focus on the brand, do not focus on the brands, but focus on the generic name or names. First is ivermectin and doramectin. So itong dalawa, antiparasitic drugs, usually used to kill roundworms and mites yung nagkukos ng kagib. So itong tablet, usually ginagamit to sa aso. Ito, itong powder form sa swine industry at saka ito din swine industry. Para sa akin, mas maganda gamitin ang doramectin because pwede mo siya i-inject intramuscularly. So, maganda siya gamitin sa field kapag mga walang ipitan kasi mahala na kung asan ka maka-inject basta ma-inject mo. Ito kasing ivermectin, dapat lang siya sa subcutaneous layer. So, kailangan maipitan para masigurado mo na subcutaneous area mo siya malagay, yung drug. Kasi pag na-inject mo siya intramuscularly, parang nagkakaroon ng burning sensation sa injection site. So, para sa akin, mas maganda to. Kaya lang, mas expensive. And hindi ganun ka-readily available unlike ivermectin na mas common in agrivet stores. Meron din palang paste form, usually ginagamit sa horses. Albendazole and other azole dewormers like mebendazole and flubendazole. Itong generic name na to, ginamit din natin to sa cattle natin sa MSU. Actually, ang market talaga ng mga azole na dewormers ay ruminants and binibigay sila via oral drench or ginakingan. Meron ding levamisole na antilmentic. Hinahalo lang to usually sa feeds. Swine industry din ang market nito. And be careful when you buy mga antilmentic. Really check the label and the dosage kasi magkaiba-iba sila eh. Depende sa manufacturer. Let's go to antibiotics. Meron tayong oxytetracycline. Very common talaga to sa mga technicians sa field. Pinipilit ito because of the long-acting. That means, isang inject ka lang, that's already good for 3 days. So, hindi ka na paulit-ulit mag-inject doon sa animal. So, hindi na siya laborious. Advantage siya kapag nag-work ka sa field. Next is trimethoprim. Usually, poultry industry ang market nito. Ito na generic is hinahalo usually ito sa ibang antibiotic para mas maging effective. Meron ding penicillin. Usually, binebenta ito na parang dalawang bote. Yung isa may laman na powder, yung isa tubig lang, yung diluent niya. So, para magamit mo siya, kunin mo yung tubig dito using a syringe, transfer to the other bottle and you mix. So, ideal siya for skin infections. Amoxicillin. So, meron ding available na long-acting in the market. Meron ding hindi. If available ang long-acting, I would suggest that you choose the long-acting para hindi din laborious on your part kapag nag-inject ka sa animal. By the way, ito penicillin, pagkakalam ko, wala pang long-acting na available. So, choose amoxicillin na long-acting kapag nasa field ka. Meron ding antibiotic and vitamins combination. So, sa mga nagmamanok, very common to na brand. So, ginagawa nila as a preventive measure para maiwasan pagkakasakit ng
ng mga sisiw. Minsan din, ginagawa na rin for treatment kapag weak yung sisiw. Meron ding iron available sa market. Ang market talaga nito is swine industry to prevent anemia. Just be careful when you inject this one kasi pag nasobrahan, pwede maging reason yan para mamatay yung piglet. Actually, yung piglet kasi, pag nagasak sila ng milk from the nanay or sasaw, masyadong maliit yung iron content ng gatas ng saw, so hindi enough para sa development nila. That's the reason why you need to supplement the piglet with an iron supplementation. So let's go with wound sprays. Merong wound sprays na larvicidal and fly repellent. So ginagamit to kapag nagkakaroon ng myiasis o yung sugat ay nagkakaroon ng uod. So ito yung ginagamit ko sa field. Ito, wound spray din pero ano lang to, antibiotics. Usually mga sabongero gumagamit nito. Kapag you're working in a cattle farm, always have this spray sa medicine cabinet. Kasi very common yung myiasis sa mga baka. Electrolytes and amino acids plus vitamins. Binibigay ito kapag weak yung animal. Pero ito is not the primary drug na ginagamit to treat the animal. So ito is parang secondary secondary drug, pang support lang talaga. Meron ding mga hormones available. Itong Dinoprost, ginagamit to for heat synchronization in baka and kalabaw. So be careful when you handle this drug, especially kapag babae ka and buntis, because it will have an effect sa normal hormone level ng tao, and worst case scenario, kapag masyado talaga maraming na-absorb sa skin, it may cause abortion. Oxytocin, kapag nakakaroon ng dystocia, yung oxytocin kasi will stimulate uterine contraction. And a little reminder, always read the label para lang sure ka sa ginagawa mo. You're informed. Thank you.